Di matatanggap ni Moira na itinakwil na siya ng kanyang asawang si RJ. Kaya naman sinabi niya kay Risa na puntahan nga niya itong si Robert. Magbabaka sakali siya nakawaan siya nito. Subalit sabi ni Risa ay hindi pa ito ang tamang panahon. Hayaan muna na humupa ang galit nga nitong si RJ. Subalit sadyang mapilit nga itong si Moira at talagang kinuha niya ang kotse ni Risa para mapuntahan ang kanyang bahay. Kaya nga siyang baliw, nakatok ng katok sa labas ng kanyang bahay. Ang lakas ng kanyang boses at wala ka siyang pakialam sa mga kapitbahay niya kung magrereklamo ito or hindi. Nais niya ipakinggan siya ni Robert at kaawaan at patawarin sa kanyang ginawa. Kahit daw ay lumuhod siya, gagawin niya, mapatawad lang siya ni RJ. Ayaw niyang baliwalain siya ng kanyang pamilya. Kaya naman, pilit niyang isisiksik ang kanyang sarili dito kay Robert. Subalit, wala nang natitirang awa sa puso ni Robert. Sinabi niya na bago niya magawang magpatawad muli sa kanya, ay nais muna ni RJ na itulak itong si Moira sa hagdan at nang maranasan din niya na magka-amnesia at makalimutan ng lahat. Dahil nagpupumilit nga itong si Moira na pumasok, mga sandaling yon hindi na siya nakikinig dahil napansin nga niya na hindi umubra ang acting niya dito kay Robert. Sinabi niya na sa ayaw at sa gusto ni Robert ay papasok siya sa loob ng bahay at may karapatan umano siya dahil asawa siya at kabilang siya sa pamilyang iyon. Inutusan ni Robert nga na tumawag ng security nga itong si Zoe dahil nga sa mapilit nga itong si Moira at pumasok na nga sa loob ng bahay. Kaya naman kinausap ni Zoe itong kanyang ina na maigi pang umalis na siya bago pa dumating ang naturang security. Subalit sa galit niya, sinigawan naman niya itong si Zoe na wala siyang kwentang anak. Kaya naman lalong nagalit itong si RJ kay Moira sa kanyang mga narinig galing sa kanyang bibig. Sinabi niya paano niya papapasukin ang ganyang uri na ina kung ganyan siya magsalita sa kanyang anak. Pakiramdam niya napakasama nito at baka nga si Zoe naman ang itulak niya sa hagdan. Ilang saglit pa nga ay dumating na nga ang security. Agad na ngang kinaladkad itong si Moira palabas ng bahay. Nagsisigaw ito at nagmamakaawa, tinatawag itong si Robert. Subalit nawawala na talaga ng amor ang kanyang asawa at pinalabas talaga ng sapilitan itong si Moira. Talang itong ang si Risa ay sinabihan ni Robert na wag tulungan itong si Moira at kung gagawin nga niya ito ay ipapakulong siya kasama ni Moira at kakasuhan din. Kaya naman itong si Risa ay pilit nga ipinalabas ng kotse niya itong si Moira dahil ayaw na niyang madamay sa gulo nila. Kaya naman itong si Moira ay nagpagalagalan na nga sa may daanan. Mantala, nagbunyi naman itong si Josa at yung Susan at maging itong si Lynette dahil sa wakas ay bumagsak na nga itong si Moira at nalagay na nga sa tamang kalalagyan. Sinabi ni Chang Susan na deserve niya yon lahat ng dahil sa kanyang mga kalupitan at hindi dapat umano tularan ng iba. Ngunit ito ang malaking tanong sa kanila. Bakit kaya ganun na lang kalaki ang galit niya dito nga kay Lynette dahil kahit wala siyang ginagawa ay pilit pa rin niya itong inaaway. Kahit anong gawin nilang pag-iisip ay hindi talaga nila magets itong si Brohang Moira. Maya-maya pa nga ay bigla namang magpapaalam itong si Don Carlos na aalis na ng bahay dahil tela na umay na dahil maya't maya nga natapik nila ay walang ibang kundi ito nga si Moira. Sinabi niya na dapat daw hayaan na lang siya. Total, inamin naman daw ni Moira ang krimen na ginawa niya. Ito kasi niyan ay takot din si Don Carlos na baka nga sa pang-uusisa nila ay malalaman nila ang sekreto niya dito nga kay Zoe. At siya naman ang magiging next na topic. Kaya naman, maigi raw na mag-focus na lang sa buhay nila at hayaan na si RJ sa kanyang asawa at kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang asawa ay problema na nila yon bilang isang pamilya at labas na sila doon. Siyang nag-agree naman itong si Annalyn at naghingi na rin na siya ng paumanhin dahil siya ang naghihikayat sa kanyang nanay. Tulungan nga itong si Doc RJ na malaman ang katotohanan. Kaya naman ipinangako ni Annalyn na simula daw sa araw na yun ay hindi na nila babanggitin yun si Moira at hayaan na sa kanilang buhay. Samantala, sa di inaasahang pangyayari ay muling nag-cross ang landas nitong si Moira at si Lynette.
Noong mga sandaling iyon ay tumatawag nga ng taxi itong si Moira at hirap na hirap siyang makasakay. Wala na siyang kapera-pera at dahil sa mukha siyang pulubi ay hindi agad siya hinihintuan ng mga taxi driver dahil mukha nga siyang walang pangbayad. At isang panghuling taxi ang kanyang ipinara ay bigla itong huminto. Subalit ikakagulat iyon ni Moira dahil ang bumaba sa naturang taxi ay walang iba kundi nga itong si Lynette. Kaya naman nabigla si Lynette sa kanyang nakita at sa kanyang nasaksihan sa itsura ni Moira na nagmumukha na nga itong taong grasa na nagpalaboy-laboy na lang sa karsada. Kaya ang gagawin ni Lynette sa kanyang mortal na kaaway? Hahayaan na lang ba niya ito? O makakaramdam siya ng awa kahit papaano dahil tao pa rin siya na kailangan tulungan, abangan. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless. Bye.